September 14, 2021. Ama Mirna! Woo! Congrats po kay Ama Mirna. Hello, good morning! Ito na naman ang super kilig na mga eksena ni Edo at ni Viancy. Talagang hindi mapigilan yung mga kilig na dinudulot ng love team na ito. Bawat eksena ay talagang naman matutuwa ka. Itong nakaraan nga, bumisita ulit si Edo kay Viancy at may plano si Edo kung bakit siya bumisita sa kanya. Siyempre, hindi lang sa namimiss niya si Viancy, kundi talagang may plano siya kung ano ba ang gagawin niya kay Viancy. At ito naman ay kinagulat ni Viancy dahil hindi niya alam na si Edo ay dadalaw sa kanila. Talagang bihira na lang si Viancy na mag-reply kay Edo dahil sa problema ni Viancy na siyempre yung cellphone niya, diba, nabanggit ko nakaraan na nasira ito, na ilubog sa tubig kaya malfunction na, sira na. Kaya hindi siya nakakasagot kaagad doon kay Edo. Kung sasagot man siya, hihiram muna siya ng cellphone doon sa mama niya. At nagsabi naman si Viancy na kung may sasabihin si Edo ay doon na lang siya sa mama niya mag-chat. Pero ayaw ni Edo yun dahil siyempre nangangamba rin siya at nag-aalala siya kung mabasa ito ng mama niya. Kayo po, kamusta po? Okay lang. Buti nakabisita po kayo. Oo, once a week nga lang ako nakakapunta dito eh. Ikaw kasi, marami ka nang gawain yun. May pasok ka na, mahirap ng bisita dito. Sabado linggo ka na libre. Tsaka ang hirap mo pa rin kontakin. Dahil sabi mo sira ang cellphone mo. Si mama po, pwede mo takin. Si mama po. Nakakaya naman, no? Pag may po kayo sasabihin. Paano ko makakapagsabi ng I love you doon kay mama mo? Hindi yung pwede, no? Baka akong magalitan, baka di na ako makabalik dito. Yung sasabihin na sinabi ko yun, Pambira po kayo. Oo nga naman, kung mag-chat siya nga kay Viancy sa pamamagitan ng cellphone ng mama niya, hindi siya makakapagsabi ng kung ano man yung gusto niyang sabihin kay Viancy doon. Dahil ang unang makakabasa syempre ay ang mama niya. Nakakahiya nga naman kung sasabihin niyang I love you doon. Baka mamaya mapagbintangan pa o baka mamaya mapagkamalan pa ng nanay niya na siya yung ina I love you ni Edo. Hindi tama na umihiram lang si Viancy ng cellphone kay mama niya. Lalo na't ang usapan nila siyempre mga secret na yan. Dahil sila ay mag-hobby na nga at mag-wifi. Okay lang sana kung yung mga i-chat ay yung mga pang-emergency o yung mga tanong lang na mga mabababaw lang. Pero kung yung mga secret na usapan ng isang dalaga at binata, siyempre nahihiya na rin si Edo doon na mag-chat dahil ang nanay niya ang makakabasa niyan. Kaya si Viancy ngayon ay walang sariling cellphone na ginagamit. Yun nga yung pagpunta ni Edo doon, pagdalaw ni Edo doon kay Viancy, may plano pala siya kay Viancy at may pinuntahan sila. Tumalikod ka. Huwag ka mabibigla, ha? May fireworks na darating dyan. Tuturuan kita ngayon mag-bike. Ayan, tuturuan na mag-bike si Viancy. At hindi lang basta tuturuan mag-bike, ha? Talagang niregaluhan pa ni Edo si Viancy ng bike. Ay, grabe. Ayan, Minsan lang ako magregalo, Tanggapin mo na to. Para sa'yo to. Pinag-ipunan ko to. Paano nga naman siya matututo na magmotor kung sa bike ay hindi siya marunong mag-bike? Siyempre mag-balance muna siya. Kaya yon, nag-effort si Edo na turuan muna si Viancy na mag-bike, mag-balance, ganyan. Para sa ganun, magamit niya yung motor na iniregalo sa kanya. Ang nagregalo sa kanya ng motor si Kuya Bal, di ba? Para magamit niya yon para sa kanyang pangailangan din o sa kanyang pagpasok din sa school. Kaya itong si Edo ay matyaga niyang tinuruan si Viancy sa pagbabike. O di ba, napakaswerte talaga ni Viancy. Hindi lang basta-basta tinuruan ni Edo, kundi talaga may sariling bike pa na naibigay sa kanya. Bukod sa motor na, bukod sa tricycle na, o yan, may bike pa. Kaya itong batang ito napakaswerte. Mabait kasi si Viancy. Kung titinan mo yung kanyang ugali mula noong umpisa pa lang na makilala siya ng Kalingap, ganyan na siya. Hindi nagbabago, lalo na yung pag-aayos ng sarili. Kung noon nakilala siya, walang makeup, walang lipstick, walang pulbos, napakasimple lang niya. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Kaya nagulat si Kalingap Rab sa kanya. Viancy. So, ayun mga Kalingap, may pupuntahan po tayo. Suit mo, bagay sa'yo, Ha? Baga? Wala pating makeup, walang pulbo. Wala ka pinapagandaan doon sa, Yes, good.
Pero si Biancy talaga napakasimple niya. No? Walang pulbo, walang makeup, lipstick. 15. Nakita ko na pag nandyan, pag mapunta na sa EDSA, saka lang ito nag-aayos ay. Maliban siyempre dun sa mga damit, dahil alam naman natin na napakaraming sponsor dyan, napakaraming mga damit na ibinibigay kay Biancy, tsaka mga accessories, ganon, mga gamit niya sa katawan din, ay talagang isusuot naman talaga ni Biancy yan. Yung iba yung mga pantalon, yung iba naman mga sexy, sinusuot niya yon para ma-appreciate din ng mga nagbibigay na sinusuot talaga ni Biancy yung mga bigay para sa kanya. Pero yung pagiging simple lang ni Biancy ay nananatili pa rin yan. Tingnan mo nga, wala pa nga siyang makeup, diba? Walang lipstick, walang pulbos, pero napakaganda talaga ni Biancy. Kahit sa kuko nga, hindi yan basta-basta nagpapahaba ng kuko o nag-cutics, ganon. Talagang nananatili siya. Basta malinis lang yung kuko niya, yun na. Wala nang cutics dyan. Hindi binabago ni Biancy yung style ng kanyang pamumuhay bilang isang dalaga. Maliban sa mga pagsusot niya ng mga damit, syempre yun nga ay dahil sa mga bigay sa kanya. Speaking of cellphone, di ba nabanggit kanina nga na wala siyang sariling cellphone. Nakikigamit lang siya sa cellphone ng mama niya, pero may sorpresa kasi Edo. Sa mga sponsors na nagsabi kay Edo na bilhan si Biancy ng cellphone, kaya ayun, may bagong cellphone na ngayon si Biancy. Huwag kang mag-alala, hindi lang yan. May isa pa akong surprise. Ito para sa'yo to. Tiyan! Binilang ka ng cellphone ni Ma'am Rexy. Ako nagbili. Ako, pinaano sa akin, pinabili sa akin. O, diba? Napakaswerte talaga. Bagong bike at bagong cellphone ang natanggap ni Biancy sa ngayon. Pero ano nga ba itong nabalitaan natin o narinig natin na parang niloloko ba ni Biancy si Edu? Ganun ba yun? O pinaglalaroan ba ni Biancy yung damdamin ni Edu? Naku tingnan nga natin. Okay ka lang ba? Opo. Baka may inisip ka kung ano. Baka may nanggugulo sa'yo. Sa school, kahit saan. Anong gumugulo sa isip mo? Sabihin mo sa akin, okay lang. Kayo lang naman po yung nasa isip ko. Talaga? Joke lang. Lagi mo akong niloloko. Lagi mo akong papakiligin tapos babawiin mo lang. Parang pinaglalaro mo ang damdamin ko Ano Biancy? Masaya kang ganyan. Ayun, parang hindi makapaniwala si Edu sa narinig niya kay Biancy. Sinabi ni Biancy na si Edu lang naman ang iniisip niya. Wala nang iba. Si Edu flattered dun sa narinig niya kay Biancy. At hindi lang flattered, kundi parang nagduda pa siya. Sabi niya, niloloko mo ba ako? Pinaglalaroan mo yatang damdamin ko. Yan ang sabi ni Edu kay Biancy. Pero hindi yun ganon. Sambit lang naman ni Edu yung ganon. Nasabi niya ang ganon dahil flattered siya doon sa sinabi ni Biancy sa kanya na siya lang yung tanging iniisip niya. O diba? Talagang si wifey, bukang-buka na siya sa pagsasalita ng ganon. Talagang straight na sinasabi niya kay Edo ang ganon. Na ikaw lang naman ang tanging iniisip ko Sabi ni Biancy, nakakakilig talaga. Talagang pinakilig niya ng husto itong si Edo. O itong si Habi niya. Kaya sino ba naman ang hindi mapapamahal kay Biancy sa ganong mga sinasabi niya, diba? Lalong nai-inlove si Edo sa ganon. Lalong natutuwa yan. Dahil sa mga binibitawang salita ngayon ni Biancy. Siyempre si Biancy ngayon ay 16 years old pa lang, magsi-17. Kaya ingat pa rin yung ginagawa ni Edo sa kanya dahil alam niyang hindi pa legal age yung edad ni Biancy. Kaya hanggang pakilig-kilig lang muna ang ginagawa niya. Pero malay natin, pagdating ng 18 ni Biancy, ayan na. Malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang score sa kanilang dalawa. Maraming pinapakilig nga itong love team na ito. Marunong kasi si Edong magdala Hindi sa pilitan yung kanyang mga sinasabi, kundi prangka lang siya. Sa pagiging prangka niya, pagiging totoo niya, mga sinasabi niya totoo lang, ay hindi ba naman mapapa-inlove si si Biancy? Siyempre, may in-love yan. Pero yun nga, bata pa siya, kaya inaantay pa yung pagiging 18 niya. Kaya hanggang ganun na lang, pakilig-kilig lang muna. Yung mga sinasabi ni Biancy sa kanya, kinikilig din siya. Hanggang doon lang muna yon. Bagamat hubby at wifey na ang tawagan nila,
ganun lang talaga yun. Tawagan lang naman nila yun. Si Beyonce, kung hindi magbabago hanggang sa susunod na mga panahon, mga araw, mga buwan, hindi siya magbabago. Lalong dadami ang magmamahal sa kanya at mag-sponsor sa kanya. Tanging siya lang yung may second floor na bahay na itatayo dahil ganun nga siya kamahal ng mga sponsor. Maganda yung pakikisama niya sa Kalingap, maganda yung pakikisama rin niya sa Kalingap Boys, at makikita mo mapagmahal siya sa pamilya. Yun ang importante doon. Okay, hanggang dito na lamang at abangan po natin yung mga susunod na pangyayari sa mga videos ni Kalingap Rab tungkol sa kanilang dalawa ni Edo at kay Beyonce. Lalo na yung pagpapatayo ng bahay, siyempre magkakaroon ng update yan, abangan po natin yan. Hanggang dito na lamang, salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!